Magandang araw mga banateros, at eto na nga, pag-usapan na natin ang mga may init na issue at saka mga issue na walang kwenta. Pag-usapan na po natin kasi yung ating pong itatalakay ngayong araw nito ay isang taong walang kwenta. Hindi ko alam kung bakit nangingialam pa sa politika. Alam mo mga kababayan, wala naman pong masama kunwari ikaw ay isang artista, isa kang entertainer na mangialam ka sa politika, pero make sure naman na talagang inaaral mo ang politika, inaaral mo ang nangyayari sa gobyerno. Yung mga kalakaran ba, yung bagang mga definisyon ng mga ahensya, yung mga papaano ba ginagawa ito, inaaral dapat yung bago ka magkomento. Kasi magmumukha kang tanga pag komento ka lang ng komento. Halimbawa, isang tao, di ba? Ang larangan niya, hindi naman po siya, halimbawa lamang, hindi naman po siya nagmumotor. Ganyan, na siya po ay nagmamaneho lamang ng 4 wheels, hindi po siya nagmamaneho ng motor. Tapos bigla mo na lang makikita, nangingialam sa mga chat group ng mga, o kaya sa mga groups, FB group, na about sa motor, yung bang nakikisali. Hindi, dapat ano yan ganito dapat yan ito dapat ang pinapayagan lang sa expressway, pinapayagan dapat ang 150cc, mga ganun ba, yung bang nakikigulo na hindi nila naintindihan kung bakit may ganung klaseng pamantayan. Kasi nga po, 'di ba? Ulitin natin, dahil nga po hindi makakasabay sa bilis ng at yun po ay delikado, at maging ang pagpreno ay hindi kakayanin dahil pag maliliit, at yung hangin po sa skyway ay malupit din po, 'di ba? So ano ibig ko lamang pong sabihin yun? Kung ikaw hindi mo alam, wala ka dun sa larangan na yun, sana man lang gawin mo yung trabaho mo, mag-research, trabaho mo aralin yung mga dapat aralin bago ka magkomento, kasi nagmumukha kang tanga. Parang itong susunod nating i-discuss na tao na ito. Itong tao na ito, ang hilig mangialam, ang hilig manggulo, pero obvious naman kung saan siya nanggagaling. Bitawan mo muna kasi yung yung sponsor mo, yung sponky mo. Sponky. Bitawan mo muna kasi. Di ba? Comment ka ng comment at ako, nagtatanong lang naman ako. Nagpo-promote ka pa ba ng mga online gaming na di umano ay allegedly ang isa sa mga stockholder daw ay si Martin? Di ba? Ikaw ba ay hanggang ngayon nagpo-promote pa rin yan? Ikaw ba ay hanggang ngayon endorser pa rin yung online na casino na yan? Ako, nagtatanong lang kasi napapagalataan tuloy ng taong bayan. Ang dami mong tinitira except si Martin Lucas. si Martin. Di ba? Panoorin natin, pakinggan natin itong hirit ng isang artista na wala na naman pong sa hulog. Alam mo, kaya din minsan nasisira ang imahe ng mga artista dahil sa mga katulad mo Nang sa ganon, magkaroon ng sapat na edukasyon ang kabataan. Tama. May drama pa kayong papiano-piano. Sapat na edukasyon para sa kabataan. So they're talking about education. Okay, they're talking about education. Tuloy. Tama. At dapat din may classrooms. Yes. Natatapos yung mga classrooms para sa mga kabataan. Kasi Tinanong niyo ba kay Kim Chiu na bawal lumabas sa classroom? Tanong niyo muna sa kanya, kasama niyo naman yan dyan Hindi siya nakakatawa ha. Ayun na naman tayo sa tumatawa tayo. hindi nakakatawa. Hindi sila natatawa sa sinasabi, natatawa sila sa mukha mo. Gago! Alam mo kung ba't sila natatawa, yung mga audience mo? Kasi nangingialam ka, wala ka namang alam. Gago! Sali ka na sausaw hindi mo naman alam yung sinasabi mo. Kaya tuloy sila natatawa. Malamang yun ang dahilan. May mga rehiyon, mga regions na walang classroom. Buti na lang may kasama kang maganda, kung hindi. Hindi, at least ito kahit matanda na, maganda pa rin, di ba?
ang mga bata. Nakaupo sila sa Lapag. lapag. Wala silang classrooms. Yes. So it's very important Iba nga na... kinukwento ko sa iyo, may pinuntahan akong lugar dun sa probinsya nila Heart Evangelista. Oh. Na isang paaralan na walang reading materials. Pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan dun sa lugar nila Heart Evangelista. Ang daming sablay mo, Brad. Ay, tama, Brad. Ang dami mong sablay. Hindi, una-una kasi, nagpaparinig siya dito. Nagpaparinig siya dito doon sa lugar nila Heart Evangelista. Ang tanong, sino ba si Heart Evangelista? Government official ba siya? Di ba? Alam mo, it's really obvious na ang ginagawa mo, dinidikit mo si Heart Evangelista kay Cheese Escudero. Di ba? Na parang doon sa lugar. Eto, anong gusto mo? Ha? Gusto mo ba magpagawa si Cheese Escudero ng eskwelahan dyan? Dahil nandyan si Heart Evangelista? Di ba ang pangit lalo nun? Isipin mo ha. Sabihin na natin. Dalawa yan eh. It's either magkasama sila doon sa lugar. Hindi ko kasi alam kung anong lugar yung sinasabi niya. Basta lugar niya. Alam mo yun, sa dami-daming lugar, ang babanggitin niya Heart Evangelista na napaka-obvious. Na kasi alam natin, sensationalize, basta artista. Mamaya, papaliwanag pa tayo. Basta artista ang binanatan, sensationalize yan. Talagang palalaki ng media yan. Kasi alam mo naman ang mga Pilipino, meron tayong celebrity, parang idol na mga ganyan. So, alam mo, una, kung yung lugar bang sinasabi mo ay lugar ni Heart Evangelista na hindi lugar ni Cheese Escudero, gusto mo bang ipagawa ni Cheese Escudero yung lugar ni Heart Evangelista? Di ba sablay yun? Ang ina, yung jowa ba o asawa? Di ko alam, basta pinagawa ng mga eskwelahan doon sa kanila. Hindi tama yun eh. Pangalawang instance, sabihin na natin, dalawa silang may eskwelahan. Ibig sabihin, dalawa sila. Same yung lugar nila. Di ba? Na si Heart Evangelista at si Cheese Escudero nakatira sa isang lugar at yan ang tinutukoy mo na walang eskwelahan. Kailan pa naging DepEd Secretary si Cheese Escudero? Kailan pa naging DPWH Secretary? Kasi ngayon, ang usapan is actually sa DPWH talaga daw yan. Pinalilipat sa DepEd para daw maayos na. Actually, pinalilipat pa nga sa local government para maayos na. Ganito lang kasimple yun. Ang layo ng description o masabi nating job description o responsibilidad ng isang senador doon sa tinutukoy mo. Na alam naman natin, without mentioning Cheese Escudero, yun ang target mo. Napapaghalataan tuloy. Alam naman natin kung sinong tumatarget kay Cheese Escudero, walang iba kung hindi si Martin. At si Martin naman, di umano daw, allegedly, merong mga pagmamayari o stocks, o may stock siya, may share siya sa mga ilang online gaming. At balita nga daw, di umano, ay ikaw ay isa sa mga endorser. Tanggalin na natin yung aspect na yon, yung factor na yon, na isa kang endorser ng ganire-ganire kasi alleged lang di ba? Pero obvious naman kung sino ang talagang tinatarget si Cheese Escudero since the time na nagsalita si Cheese Escudero, lalong-lalo na yung sinabi niyang the name that you cannot mention na si Martin Romualdez. Mula nun, talagang matindi na ang atake kay Cheese Escudero. At alam ng lahat yan na si Martin Romualdez ay may mga batang vlogger. May umami na nga isa eh. Yung isa naman, tinuro niya kung sino yung parang mga kasali. Di ba? So, ibig sabihin, merong talagang ganong klaseng grupo na di umano alleged ay binabayaran ni Martin para siraan o ilihis ang kwento, ilihis yung corruption issue sa kanya. Di ba? Vice. Yung style mo parang ganun. Hindi, yung style mo talaga parang ganun.
Ilang bilyon ba? Hindi, ako nagtatanong lang naman ha. Hindi ko naman yung inakusahan. Ayoko kung mag-akusahan, di maganda yun. Pero ilang bilyon ba? Binabayaran ka ba ni Martin? Yung totoo lang. Huwag na tayo maglokohan. Okay lang naman eh. Artista ka naman, talagang endorser ka eh. Di ba? Ibig sabihin, bayaran ka para mag-endorse ng produkto. Oh. Wala namang masama doon. Bakit? Talaga naman, trabaho ng artista yun. Ang artista, bayaran para mag-endorse ng produkto. Tama, mali. O produkto mo ba si Martin Romualdez? Hindi, yun na isang tanong lang. Di ba? Isang tanong lang na baka naman produkto mo rin si Martin Romualdez. Di ba? Baka naman. Baka lang. Hindi, ako, nagtatanong lang naman po ako. Hindi, wala naman po akong masamang intensyon. Kasi may nag-message, sabi sa akin, ayan, si ay isang, ni Martin, sabi sa akin. Sabi ko, talaga? Totoo ba yan? And ang yaman-yaman na nito ni Vice Ganda, di ba? Bantakin mo, nakabili siya ng jowa. Ay, nakabili ng jowa. Sorry. Sorry naman. I mean, nabilan niya yung jowa ng motor, ng sasakyan, at kung ano-ano pa. Hindi nabili yung jowa. Kaya naman, makausga naman kayo. Napakasama na ugali niyo. Di ba? Ibig sabihin, mayaman na yan si Vice Ganda. Kita mo nga siya nga unang-unang merong ano ba yun? Truck ng basura ba yun? Hindi. Truck ng Tesla. Kala ko truck ng basura kasi bunganga niya para puro laman basura. Truck ng Tesla. Di ba? Ibig sabihin mayaman siya. So ibig bang sabihin yan wala nang ibig sabihin hindi na siya tatanggap ng endorsement? Hindi ako naniniwala dyan. Alam mo kung bakit? Kasi sinasabi lang, ang mayaman ay hindi na yan nagiging mano sa pera. Hindi totoo yan. As a matter of fact, nasusulat yan. Ang tao ay hindi talaga nasasatisfied. They always want something more. As a matter of fact, when you're rich, yung perspective mo ng more ay mas malaki na. Kasi pagka walang biro ito Kasi galing ako dyan Nung ako ay kabataan ko, wala pa akong aircon. Totoo. Ngayon kasi normal na may aircon di ba? Kasi sobrang nga namang init. Kahit nga nandun ka sa alam mo na, sa laylayan, may mga aircon, mga bahay doon. Doon sa amin, subdivision na to wala akong aircon kasi, ewan ko bakit, mahirap kami. Ganun lang, simple, wala kaming aircon. May asthma ako. So gusto ko magka-aircon kasi yung usok sa labas pumapasok, 'di ba? Yung mga pollen, so sabi ko gusto ko magka-aircon. Wala talagang pera. Hanggang nagtiyaga, alam mo 'yun, nagtrabaho hanggang tumanda, doon na lang ako nagka-aircon. Yun lang yung pangarap ko noon, 'di ba? Pero pag pagtagal, hindi lang aircon ng mo 'yun, gusto mo. Syempre may mga iba ka ng gusto, ganito na. Kasi ang tao talaga normal na ganun Lalong-lalo na yung mga taong kurap ang isip. Di ba? Kailangan yan, alam mo yun, magpayaman. Lalo na, kung may sinusustentuhan. Gago! Hindi ba? Kasi, alam mo naman, pag may sinusustentuhan, iiwan lang sila niyan pag wala na silang binibigay na motor, kotse. I mean, sandali. Linawin natin, hindi ko sinasabi si Vice Ganda yun lahat. Kunwari, ikaw, meron kang asawa o kaya meron kang kabit. Yung kabit mo, talagang kailangan mo sustentuhan yun. Kasi pagka hindi mo sinustentuhan yun, yari ka. Iiwan ka niyan. Di ba? Yun kaya nga ngayon, nagkakaaway-away ang mga mag-aasawa dahil sa ganyan. Wala na may uwi yung mister kasi inuubos ni kabit. Tama, mali? Ganun din. Ganun din po sa sa pagdating po sa issue ng korupsyon. Kailangan mo talagang masustentuhan yung iyong pagnanais na magkaroon ng pera. Kaya hindi ako naniniwala na pag mayaman di na tumatanggap. Hindi ako naniniwala diyan. Vice Ganda, ikaw. Naniniwala ka ba diyan pag mayaman na hindi na tumatanggap? Hindi kasi alam mo, eto lang Huwag ka magtaka na bakit walang eskwelahan. Huwag mo isisi kay Chis Escudero o kaya kay Heart Evangelista.
isisi mo kay Marcos. Ba't di mo mabanggit? Dati binabanatan nyo, ngayon hindi nyo na mabanggit. Dahil pinsan ni Martin. Di ba? Tandaan ninyo ha. Baka kasi mamaya, although DPWH naman ng eskwelahan, okay? Pero baka mamaya sumegway na naman yan papunta kay BP Sara Duterte dahil dati siyang DepEd. Noong 2025, walang nagawa, 22 lang ang nagawa na classroom. Okay? Although, DPWH. So, sinasabi ko lang to, baka mamaya sumegway na naman sila. Alam mo naman kahit pagkamatay ng ipis, ay isisisi sa mga Duterte. Di ba? So, tandaan ninyo, 2024, nag-resign si BP Sara Duterte. To be exact, in the month is June. So, ibig sabihin, wala talaga siyang kinalaman doon sa 22 na eskwelahan na tinayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili